Okay, magandang gabi po sa ating lahat ulit. I am Brother Michael. Hello po, I am God. Hello, I am John. And we are here para po sa ating the hindi masyadong late night after session fellowship. So, bago po tayo mag-start, nais po namin sana na mag-upisa po tayo sa pamamagitan po ng panalangin at tayo po ililid po ni Brother John. Brother John? Sige po, tayo po manalangin. Give po natin ating ulo at bibigyan ang ating mga mata. Amay Diyos sa mga mo. Maraming salamat po man na binigyan niyo ulit na ng pagkakataon ng Panginoon na magkaayag namin aseta sa pag-isa sa amin ma sa munting pag-uusap namin dito ama. Tuloy na maintindihan namin na ang aseta ng dali ama. Ma sa bata sa ito ma, protect and lead po kami at kung ano mga distraction na mga dumating, ipalayo niyo po ito sa amin ama. Tuloy kami na tulungan dumago sa aming spiritual life forward. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Kamusta naman po tayo ngayong araw? Kamusta po ang ating mga gabi, mga kapatid? Kaya lang, feeling tired. Tired? Okay lang, kahit may pasok bukas. Pasok mo naman bukas. Kakarat. Pasok na naman bukas. Tama. Pailan ang ano nyo, bakasyon nyo? Tagal pa. Sa amin medyo late na kami. Siguro, malapit na rin. Ilang buwan na yan? 2 months? 3 months? Nice. 3 months, 4 months bata amin or 3 months. Maganda. Okay. Yun lang. So, kamusta naman po ang ating youth fellowship kanina? Kamusta po ang gawain ng mga kabataan? Ngayon naman, nakakatuwa lang kasi kanina parang maganda na nung naging namin. And parang tugma siya dun sa pinag-usapan nung kanina lang na paano ka gagamitin. So basically, nagtulungan lang kami kung paano yun mangyayari sa amin. Also, parang meeting? Something like that? Yes. Oh, nice. And then, yun lang. Tapos, uwian na. Hindi, kami. Halos, pagkatapos nun, kasi nag-uusap-usap lang kami. Parang kamustahan. Then, yung iba, parang nag-activity. Naglaro lang kami ng mga, meron lang kami, sabihin natin yung iba, nag-basketball, ganun, nag-card games. Andun ka ba doon, Brother John? Andun ka? Yep. Nag-fellowship tayo after ng meeting. Mostly, paglalaro. Like, kasi nabi binanggit mga basketball, card games, board games. Okay. Nice. Kahit pa paano. Kamusta naman yung yung mga umatin? Dumagdag. Magdag? Oh. Kasi may mga bumalik and meron na mga dumagdag. And we're grateful. Pero we suggested na parang magandang kasi parang mabata-bata pa siya, mga 11 years old. Kaya parang sabi namin, we just suggested na harang punta-punta ka dun sa baba kung saan sila Kuya Joseph o kaya sila Sir Darius ulit children news. Nice. So, ngayon, ang ating pag-uusapan ay syempre,
mensahe ng Panginoon kanina umaga sa ating worship service. Woo! Yes. Grabe, solid. Solid yung turo ngayon ng Panginoon sa atin. Which is, the topic kanina is the right foundation. Nung pa lang, ang bigat na. Pundasyon, sabi, ang bigat. Grabe. Tulog na. Tara. Tulog. Tara, tulog na. De, bali, abang nakikinig tayo, anong nasa isipan natin, mga kapatid? Habang pinapakinggan natin yung turo ng Panginoon kanina. Sige, Jeff. Ikaw na. Okay. Ewan ko, natatawa kasi ano yun parang, ewan ko ba, tama yung sinabi ng pastor natin kung saan, yung siya, dito yung preaching, it's at, parang it's a time-based, kung saan our church is already parang, long-standing, and sabihin natin, the right foundation, parang, pwede natin sabihin, parang nasa right foundation ako, pero parang habang nakikinig ako, grabe kasi, alam mo yun, sinasabi mo, naturo na to, but it's like parang, it's different parang it's reminding you, but in a hard way. Brother John? Para sa akin, yung guys, basta kung mo sinatutok sa ating binabanggit ko is na Kristiyano. So, nakita ko sa ito, grabe yung tama ng mga, especially mga binanggit yung naging cause kung ano yung bakit nagkakaganto yung buwan natin or yung foundation natin. Okay. Kasi 'di ba yung ginamit na kung bubuksan po natin yung ating mga Bible, yung ginamit na text po sa lahat po ng mga nakikinig sa amin, ang main text po ng pananambahan o ng worship service namin kanina is Hebrew chapter 5 verse 13 up to chapter 6 verse 3, which is ito po akin po basahin. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, sabagat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa mga katwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Chapter 6 po, tuloy po natin. Kaya't tayo'y tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. So, yun po yung text kanina. Oh, may tao. Sino yun? Taho daw, taho. Pusa namin. So, from that main text, diba? Grabe yung mensahe ng Panginoon. Especially sa verse 1 ng chapter 6. Sabi doon, 'di ba, sa Hebrews chapter 6 verse 1, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain na aral ni Kristo at tayo mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, which is grabe yung ano dito, kumbaga yung tinuturo na dito is really we need to step up na, 'di ba? We really need to receive
or to really check ourselves kung um, how is the level of our spiritual life. Kasi yung kanina, habang binibigay sa atin yung message, oo nga, no? Parang bilang isang mananampalataya, ikaw mismo yung makakaunawa sa sarili mo kung baga, anong level na ng faith mo ng faith life mo, 'di ba? Like, especially lalo na kung isa ka mananampalataya na you are parang ilang years na kay Christ. Yes. Meron bang kumbaga progression yung pananampalataya mo, yung spiritual life mo as habang tumatagal ka sa Panginoon? Kasi kung yun yung bababasihan natin, naging question sa akin na parang anong relate nun sa Right Foundation, 'di ba? Na title na binanggit kanina, na ano yung connect nun sa title na binigay kanina sa atin sa worship service. And then sumunod nun, 'di ba? Pinaliwanag sa atin why, or ano yung tawag ng Biblia sa atin, 'di ba? Sa mga verses na binigay sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 and 16, which is sabi doon, we are called God's temple. Then another verse na kusan sa 1 Peter chapter 2 verse 5, sabi din doon, we are a spiritual house, 'di ba? Doon pa lang doon kung maano na parang kayo ba, kasi yung main text na ginamit sa atin, ano yung parang kumaga naintindihan nyo na bakit siya na-connect bakit siya kadugtong doon sa tinatawag na Right Foundation? Based sa sa main verse natin. Siguro sa based sa share kanina, na-connect ka siya siguro dun sa sa Hebrew chapter 5 verse 14, kung saan sinabi dun, 'di ba, na ngunit ang pagkain matigas ay sa may gulang, sa mga katuwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangangasanay nga kanilang mga pakiramdam upang kanila ang mabuti at ang masama. 'Di ba? 'Di ba? Sa katulad ng sabi kanina, 'di ba? Knowing the right foundation. Kasi alam mo 'yun, parang it's not mostly mentioned the what is foundation in this parang verses, but siya, it is described what is a good foundation or a right foundation. Parang 'di ba, based dun sa pinag-usapan natin last time about the levadura, which is Jesus Christ being the true bread, 'di ba? Kaya nga tama yung sabi natin, Pastor, yung meron may tinatawag sila dating baby Christians, but it's right na there's no such thing as baby Christians, 'di ba? Kaya sinabi dito sa 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa may gulang. Kaya may kita natin, 'di ba, na parang sa church natin, parang tinuturing natin yung sa baba, parang parang milk, as pa kasi sa mga bata pa yun, parang hindi pa sa kanila matigas, and para sa atin matigas kasi it's like full on word of God. Pero makikita natin na itong pagkain na to, parang ito yung tumutukoy sa word of God like how sinasabi sa Bible na when you have the word of God, diba, na like you have a mirror, lagi yun inuud sa atin ng pastor, kasi you can check yourself. Amin po ba? Kaya kaya ibig sabihin ng having a right foundation, it means having the word of God. Kaya sabi ko, okay, yes, it's not like totally mentioned, or it's like parang hindi siya yung parang, but it describes what
really a true foundation is. As for me naman, kung pagbabasa natin, paano siya nagko-connect with the main verse, check natin ulit sa Hebrews 6, chapter 1. Hebrews chapter 6, verse 1. Nasa doon. Ito. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita na maunang simulan ng aral ni Kristo at tayo mga patuloy sa kasakdalan na huwag natin ilagay na muli ang kinasasalitan ng pagsisisi sa mga patay ng ng panatanisan. Ang aral na tungkol sa mga pagbibilis at ng pagpapatong ng kamay at ng pagkabuhay na luguli ng mga patay at ng paghukom na wala hanggan. Kung sa akin, paano siyang connect sa main title natin is para makita natin dito paano tinatayo ng isang Christian ang kanyang foundation. Kasi nakabanggit yun sa salita is dapat di na tayo mag-stay lagi sa na tayong pinifeed lagi ng Panginoon Diyos natin ng mga teachings or old teachings. In-compare na lang siguro natin ito katulad sa eskwela. Kunwari, parang masasabi natin dito na yung kung ikaw nag-stay ka sa elementary, halos ko na rin paglago, Kasi ayun yung foundation mo eh. Kung ano yung topic na meron doon sa elementary, hanggang doon lang yung foundation mo. And then, if di tayo mag-step up, wala tayong paglago na mangyayari. So, mabagbit nga rin na yung, one of the signs of the paglago is if you love your brethren, diba? Okay. So parang ano, 'di ba? So bali sinasabi niya na yun nga tulad kanina na mention na there's no such thing as baby Christian, 'di ba? Ano ba yung kumbaga bakit ba ano bang ibig sabihin ng baby Christian? Kahit ako napaisip ako nun nung sinabi na there's no such thing as a baby Christian, 'di ba? Kaya napaisip ko na ano ba kasi ibig sabihin ng baby Christian pag sinasabi nung hindi pa natin nalalaman na there's no such thing, 'di ba? Well, I don't know. Based kasi sa turo ng ating pastor, 'di ba? Na parang kalimutan ko yung isa niyang inano, pero 'di ba? Sabi nat parang ang baby Christian, 'di ba? Parang parang sticking into one. Like parang hindi ka nag-grow. Parang 'di ba? Na-mention na sa Bible na like parang we can stick to like being a kid. Pero sinabi rin na kailangan din natin maging katulad ng isang sanggol na desire sa sa isang katas, like desire sa word of God. So parang sinasabi ni Ate Pastor parang there's no such thing as baby Christian. Parang na siya, parang naging reason na lang natin siya. Parang parang nilabel na sarili natin na like ako baby Christian. Kaya ayun lang yung solely pag-understand ko kanina. John, may ano ka pa? Siguro sa hindi ko ganina isa sa mga binanggit ng paso natin is yung 4 o yung 5 rason na or evidence ng pagka-immaturity ng Christian, so pagbabata, diba? Dito nakabanggit sa is produce sa pangalawa, walang commitment. 3, lack of participation. At 4, no discernment. So, kung pagbabasa natin, I think ay yung tinatawag na baby Christians. Ayun. Kasi kung Others knows. kung ako naman kasi same thing yung pagka-understand ko kasi dati pag sinabi mong baby Christian, yun nga yung tagal-tagal mo na sa church pero hindi ka lumalago.
Yes. no? So parang sinasabi nila na, uy, Bat pa lang. parang sinasabi nila, bata daw sa pananampalataya, hindi lumalago, hindi niya alam ang gagawin, etc., etc. Pero I think, tama nga si Pastor kanina na sinabi niya, there's no such thing as baby Christian. Alam mo bakit? Kasi, itama niyo na lang po ako sa mga nakikinig po, mag-comment na lang po kayo. Pero I think, pumapasok sa akin lagi yung yung sulat ni John, ni Apostle John, sa First John, sa book niya, di ba? Na may mini-mention siyang tatlong doon. Kumbaga tatlong age, something. Na sinusulatan niya is little children, young men, tapos fathers, di ba? Yun yung lagi kong tinitignan na I think yung word na parang baby Christian, parang inimbentong terminology lang yun eh. Pero natin na mga na Christian. Yes. Pero there's no such thing na baby Christian kasi kanina rin doon din mismo sa main text na ginamit, lalo na especially kung babalikan natin verse 5 up to 13, yung chapter 5 verse 13 up to 14, na sinasabi dito nga is lalo sa 13, di ba? Sabi sa 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y sanggol. Dito sa verse na to, kung titignan natin sa English, sabi niya, for everyone that used milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. So, ang tingin ko dito, kung for me personally, yung tinutukoy dito na milk, of course, we know that that word is word of God. Tama? Yung tinutukoy na milk. Tama ba? Yes. Milk yun, di ba? Pero, kanino daw siya pinapakain? Sa not experience in the word of righteousness. Di ba? With no experience. In short, sa mga baguhan. Ibig sabihin, hindi pa talaga Christian. Meaning, masasabi natin na yung milk, itong mga panimulang aralin, which is pwede natin gamitin yung example kanina ng brother John, elementary, di ba? Sabi natin elementary level, or sabi natin babae pa natin, babaeng pa natin, kasi ginamit na term dito is, ang tawag sa kanila babies eh. So yung kino-considered na babies is someone na wala pang alam sa word of God. Kasi sabi doon sa ginamit na word wala pang karanasan sa salita ng katwiran. Ibig sabihin, never experienced. So, ito yung tinatawag na babies. Kaya sila pinapakain ng gatas. Kaya nga, di ba, alam ko, na-experience natin to, especially pag nag-evangelism tayo na minsan di natin alam ano sabihin natin. minsan dumadating tayo sa punto na when we share the word of God, lalo na sa mga hindi natin kakilala or basta sa nakakasalamuhan natin, minsan parang dumadating sa punto na nag-aas tayo, naiintindihan ba nila? Diba? Kaya nga minsan, diba, kapag, lalo na pag may mga gawain tayo, especially sa youth ministry, pag may na-invite tayo, and tapos biglang may tatayo na mag-teach ng word of God, mag-share ng word of God. Minsan parang nakikita natin sa mukha nung umatid, parang hindi niya mag-gets, hindi niya maintindihan. I think ito yung tinutukoy na baby. Like, dahil wala pa siyang karanasan sa salita ng Diyos, we really need to feed him like food for babies. Kaya nga doon papasok yung sa next
sa next chapter, which is yung chapter 6 verse 1 up to 2, which is ito yung at pwede natin sabihin na ito yung mga baby food. Yes. Kaya nga 'di ba? Kaya nga pagdating sa chapter 5 sa 14, 'di ba? Sabi doon sa 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilalang mabuti at masama. I think ito tinutukoy na dito is believers, Christians. That's why hindi na sila pwede ng baby food, ng milk. Yes. Hindi na sila dapat mag-desire. Kaya I think ito yung nagiging reason bakit yun nga, yung foundation nila nawawala. Alright. Like, hindi naman nawawala. I think yun nga hindi sila kumbaga, let's say, hindi sila nag-grow. Of course, 'di ba? Ngayon doon tayo papasok, 'di ba? Na kung saan sabi nga kanina, we are only have one foundation, which is Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, 'di ba? Si Jesus Christ lang yung foundation natin. At kung talagang nakasalig ka kay Jesus Christ sa foundation na yun, hindi ka mayayanig, hindi ka mashaken. Pero yun nga dahil in example na as we feed or like parang as we build ourselves in that foundation, 'di ba? Paano ba natin nabubuo yung sarili natin sa foundation na yun? Kasi si Jesus Christ siya yung bato, 'di ba? Paano natin nabibuild yung foundation? Through the word of God na natatanggap natin. Kaya nga kung titignan natin yung ginamit na text kanina sa na example ng isang mananampalataya na nakasalig ang pundasyon kay Kristo, binigyan na example yung Matthew chapter 7, 'di ba? Which is alam natin yung sa verse 24 to 27 yung dalawang nagtayo ng bahay. 'Di ba? Kasi siya pinakita piniliwanag doon na kung paano mismong sinabi ni Jesus Christ na ano ang nangyayari sa isang taong nakikinig ng salita niya, sinusunod to. And yun nga, last Lord's Day, alam natin na ang nais ng Panginoon sa atin is manatili lang doon sa tinapay na binibigay niya sa atin. Kaya nga sobrang siya. I think kung may intindihan natin to, it will really change us the way how we will kumbaga progress in our faith life. Kasi 'di ba? Ewan ko sa inyo nung yung ano ba yung kung titingnan natin, 'di ba? Masabi ba natin yung foundation ba natin ngayon mas stable ba kaysa sa foundation natin ng mga nakaraan? Masasabi niyo ba na ito yung foundation ko ngayon mas gumanto ba o ito? 'Di ba? Sa mga kaysa sa nakaraan mo. 'Di ba? Kung estimate, kung titingnan mo yung foundation mo noon sa foundation mo na yun, kamusta ba? 'Di ba? Kaya nga binigay na example sa atin, 'di ba? Kaya nga binigyan tayo ng pagkakataon kanina ng Panginoon na sa pamamagitan ng worship service natin na kailangan, kung gusto natin magkaroon ng maayos na foundation, 'di ba? Ng matibay na foundation, ano yung tatlong kailangan natin? 'Di ba? Ano yung tatlong kailangan natin na i-build up sa ating mga sarili, 'di ba? Sabi dito, number 1 is our relationship to God or to the Lord, 'di ba? Paano 'yun? Paano 'yun, mga kapatid? Paano natin gagawin 'yun?
Bakit yun, sa palagay niyo, bakit yun yung number one na binigay sa ating bagay na kailangan natin i-build up? Yung relasyon natin sa Okay. Panginoon. Brother Jan, bakit kaya? Kung binagat ka gano'n na nga, sino lang ba yung foundation natin? Si Kristo, diba? Kaya, siguro, ayun, we have to build a strong relationship to God para maging mas malakas yung foundation natin. Kasi, wala rin naman tayong, walang bibigay ng foundation sa atin except Christ. Diba? So, without relationship with Him, paano tayo magkakaroon ng foundation or paano tayo bibigyan ng foundation? So, So, ayun. paano? Paano, 'di ba? Paano? Yun ang ano. Tama ka. Yun nga, we need to have a relationship with the Lord. Pero paano? Ano yun? Titingin lang ako sa taas, Lord. Baka naman. Ganun ba yun, Lord? Oh. Relationship. 'Di ba? Ganun ba? Diba? Ikaw, bilang paano natin gagawin yun? Ligawan si Lord. Yan, bibigyan natin bulaklak, sulatan ko ng mahabang letter. Diba? Yun yung kailangan nating pag-usapan na paano? Diba? Paano? Siguro kung diba, a relationship to the Lord, siguro, okay. Siguro i-base ko dun sa yung tinuro yung sa sinabi ni Paul sa atin, which is yung what does married life means, kung saan parang 'di ba tinuro niya saan yun, tinuro niya doon kung saan ang isang nagmamahal o isang mag-asawa, 'di ba, sinabi niya na ikaw babae, mahalin magpailalim ka sa iyong asawa, at ikaw asawa, mahalin mo ang iyong 'di ba, ang iyong wife, 'di ba, siguro ayun yung sinasabi na relationship na where we must submit under to God. Kasi mo yun, parang iba kasi pag tayo na yun nangunguna sa Panginoon. Ayun yung siguro yung dito yung based dun sa yung having a relationship to the Lord. So, Brother Jan, may sagot na ba? Busy. May naayos ata si Brother Jan. Okay. May ginagawa lang daw sandali. Okay. Siguro sa akin ganito. Kasi yun ang sinabi, diba? Kailangan nating isipin muna, ano ba ibig sabihin ng word na relationship? Relasyon. Kaya nga, ano nga ibig sabihin? May relasyon. Ano yun? Relasyon. Diba? Yun kasi yun eh. Yun na pa. I think yun ang nagiging isang reason bakit maraming relationship ang nasisira. Kasi hindi nila alam ano yung sabihin ng word na relation. Or yung relationship. Diba? Ano bang sabihin ng word na relationship? Siguro based on my knowledge, parang, siguro kung from the word relation, siguro tag dito? Parang pagkakatulad. Kasi yun yung root word Pagkakatulad. Related. Relation. Related. From the word related, tapos yung kadugtong na yun, ship eh. Fellowship. Like being one? Kasi 'di ba, pag sinabi mo kasing meaning kasi ng relationship, kapag yung isa o dalawang tao is konektado sa isang bagay. Pwedeng isang bagay o maraming bagay o associated sila sa isang bagay,
Yun yung meaning ng relationship. So connected kayo sa isang bagay. Like for example, yun nga ginamit mo yung word na mag-asawa, 'di ba? Bakit ba kayo mag-asawa? Kasi mahal niya yung isa't isa. Yun lang ba yun? Pwede kayong magmahalan ng hindi kasi ganito yun eh. Tama. Pwede. Pwede kayong magmahalan nang hindi kayo mag-asawa. Yes, tama. Oh, Okay, tama. 'di ba? Pero bakit kayo naging mag-asawa? Didn't dig deeper to that. Oh, 'di ba? Ano bang siguro wag na natin topic sa worldly stuff, pero according to the Bible, bakit napaka-importante ng marriage? To bring godly people. To give kumbaga to have offspring, to have godly offspring. Kung daw nagkakamali sa Malakay yun, sa Book of Malakay, na kaya may marriage is to have a godly offspring. Kaya kayo nag-asawa kasi hindi lang gusto nyong magsama. Hindi lang gusto nyong magsama habang buhay, kundi gusto nyong magkaroon ng godly offspring. So same thing. Meron kayong gusto na may gusto kayong bagay, may pagkahalitul kayo sa isang bagay. Relationship. Yun yung relationship. Kaya nga I think yung sinasabi dito na we need to build or fix our relationship to the Lord. Kasi ngayon, ang one problem, yung gusto ba ni Lord, gusto mo? Yes. Okay. 'Di ba? Okay. If we are in the right foundation at gusto nating maging matibay yung foundation natin, dapat yung gusto rin ni Lord. Yung gagawin ko, kumbaga, yung action na gagawin ko, dapat approve kay Lord. And bakit ito isa sa mga gusto sabi nga bakit isa to sa number 1 na kailangan nating i-build up? Kasi halos lahat ng tao ngayon, hindi lang believers halos lahat ng tao ngayon sa world, yung gusto nila hindi naayon sa gusto ni Lord. Kaya walang relationship. Yes. Kaya masabi natin na mayroong nawawala sa pananampalataya. 'Di ba? May naaalis sa pananampalataya. May bumibitaw sa pananampalataya kasi yung gusto nila hindi kumbaga yung naisang Diyos sa kanila, ayaw nila. They rejected it, which is one of the things na masabi ko na napaka importante sa ating mga mananampalataya. We should really kumbaga kailan sing tayo kay Lord eh. Ang hirap nga nun, 'di ba? Sinasabi mo na sumusunod ka sa Panginoon Hesus, pero ano ba yung in-example na in-example sa atin ng worship service, 'di ba? Yun nga yung sinasabi mo na kay Lord ka pero maka-worldly ka. Sinasabi mo na kay Lord ka pero na barkada ka. Sinasabi mo mananampalataya ka pero nagbibisyo ka. 'Di ba? And I think yun yung nagiging isang kumbaga crack sa foundation kaya hindi tumitibay. Kasi yung nais ng yung nais mo tsaka yung nais ng Diyos hindi magkatugma. Hindi siya nagko-connect. Pangalawa na binigay sa atin na dapat i-fix. Kadugtong din nun. Sabi doon, 'di ba? Number 2 is how you hear God's word. 'Di ba? Paano mo pinakikinggan yung salita ng Diyos? 'Di ba? Kung kailangan natin tong ayusin, paano natin to aayusin? Siguro naman may sagot na si brother dyan.
'Di ba? O tapos na tayo doon sa ano, kailangan i-fix natin yung relationship niya, 'di ba? Yung relationship natin. Kailangan ayusin natin yung kumbaga connection natin kay Lord through knowing ano yung interest niya, dapat mag-interest natin. Hindi kasi pwedeng kasi ganito kasi kung babalik pa rin tayo sa one eh. Kung bibilangin, palagay nyo, ilan ang gusto ng tao? Like ilan ba yung kumbaga mga bagay, ilan yung mga bagay na interested ng tao? Pera. Grabe. Money lang ba? Hindi. Ilan nga eh. Ano? Marami. Marami. Pera. Si Lord, ilan ba yung gusto niya? Hindi. Hmm. Ay. Talagang naman. Hindi. Oh. Isa lang naman yung gusto ni Lord eh. Yes. Oh. Tama tayo. Diba? Oh, yes. No. Kaya nga doon pa lang medyo talagang ang layo natin kasi ang dami natin gusto. So we really need to remove that and then i-align natin kung ano yung gusto ni Lord, dapat yun din yung gusto natin. So, yung pangalawa, paano natin how you hear God's word. So paano natin i-fix to yung paano tayo makinig ng salita ng Diyos. Paano? Mag-play na lang tayo ng audiobook Bible. Hebrew chapter 6. Paano? Siguro ano? Ikaw dyan, do you have idea? Siguro may kaunti idea ako. Siguro kung sa way back pa na pinag-aaral natin, kung paano natin ba i-interpret yung salita ng Diyos, di ba? Or either kung paano tinatanggapan natin to tapos biglang kakalimutan yung papasok lang sa tenga natin tapos tulabas sa kabila. So, may sarili-sarili din kasi tayong pagkakaunawa sa salita ng Diyos. And siguro dahil doon, na-apektuhan yung paano natin narinig yung salita ng Diyos, nag-iiba siya, nagbabago. Diba? Kasi kung simpleng misinterpret lang natin yung salita, pero masisira kagad yung foundation natin bilang as Christian or crisis or foundation. So, ayun yung nakukuha kong idea. Okay. Ikaw, God, paano kaya? Well, based sa tinuro kanina, diba? May binigay na verse dun sa James chapter 1. Kung saan, diba? Wait. May open up ito sa James chapter 1. Diba? Dun sa 22. Diba? Sabi dun, but be doers of the word and not only hearers, deluding their own. Sa Tagalog is dapat maging takapagtupad kayo ng salita at huwag takapagpakinig lamang ng iyong dinadaya ang iyong sarili. So, sa tingin ko, by hearing, sa hearing of the word of God, yes, we can do it, diba? Remember, like, maganda na ngayon kasi we have live, we have, online, sabi sa YouTube, diba? And tuwing Sunday, and tuwing Friday, diba? We can hear the word of God. Yes, alam mo yun, parang sabihin natin, everyday na, pakinggan mo, everyday na, tag dito, parang mag-focus ka. Pero, alam mo yun, like, hindi ma-fulfill yung pag-hear mo if you don't follow it, you know. Parang kung hindi mo susundin siya,
katulad ng sinabi sa Bible, 'di ba? Parang if you're just gonna hear, 'di ba? Parang dinadayo mo lang yung sarili mo. Sa tingin ko ayun yung parang that's how we need to hear the word of God. It's just like we need to follow it. Okay. So, kailangan talaga nating, as we hear it, we need to follow it. And, sabi nga doon, yung pangatlo, na dapat natin i-fix is doing His will. I think connected yun yung number 2 at saka number 3. 3. Na, Yes. as we receive or as we hear the word, dapat hindi na tayo magdalawang isip na ano ba to, gagawin ko ba to, ganito ba, ganyan ba. Dapat hindi, dapat mag-act na kagad tayo na gawin ito, ipanalangin natin, pag-pray natin, then gawin kagad natin. Kasi 'di ba, hindi lahat ng sabi nga sa Matthew hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, 'di ba? Kilala ng Panginoon Jesus. Pero ano sabi niya doon, 'di ba? Kung sino lamang yung gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama, and which is to obey His word. Ito yung mga kailangan natin gawin. Kaya nga I think talagang siya, eye opener siya sa atin, lalo na sa atin sa church, na kailangan ma-check natin yung kung talagang itong tatlong dapat bang i-build na to is maayos na sa atin, sa bawat sa atin. And blessing yun kasi habang hindi pa dumarating yung Panginoon, kahit may pagkakataon pa tayo ayusin yung mga sarili natin, 'di ba? Kaya nga ang sakit nung 'di ba? Ang sakit din ng sinabi na yung sinabi ng kanina worship service na kung may mga bagay na dapat ayusin, may mga bagay na dapat tayong ayusin sa ating mga sarili, meron din mga senyales o mga signs na ang isang mananampalataya naman ay immature. Ito na, hindi lumalago. Ito na yung hindi lumalago. Ito yung ginaganto nating baby Christian kasi. Which is, 'di ba? Sabi nga doon, number 1, ang isang sign ng pagiging immature na mananampalataya is poor listener. Ito na. Ito na. Tulog na ako. Bye-bye. Poor listener. Dumating ba sa pagkakataon na naging ganito tayo? Siguro sa pag-intindi ko. Wait, diba sa pagiging poor listener, is it like like not following it? Ganun ba? I think pag sinabi mo kasing poor listener, pagtapos ng worship service, wala nang alam to. Yan, tama. Okay, tama. Okay. And then kasi nasa isip ko parang, like, parang hindi ka focus talaga. As in, after ng worship service, like, wala talaga. Lumilipad yung isipan mo. Kaya nga di ba? I think malaki talaga yung tulong na I don't know, pero I think ang laki ng siguro for me, experience ko to ang laki ng bagay na nasa harapan ako ng worship service. Yes. I think pag nasa harapan ka talaga or malapit ka sa nangangaral, mas attentive ka Hindi, kasi ayun ang nasa harap ka no? Oo. Compared ng nasa likod ka. I think personal yun, experience. Kasi pag nasa likod ka, I think it's tempting to oo, talagang wala ka. Dahil mga bagay na alam mo yun, tempting na parang like you can talk to someone so easily. Parang dali lang. I think during pandemic lang ata nun. I think nung pandemic ata doon lang ako napunta sa harapan. Oh. Nung pandemic lang. Ay.
Alam ko nasa likod kayo banda eh. Oh, lagi kami nasa likod. Oo, nasa likod kayo dun sa Before pandemic, lagi kami left side, sa left side. either left side or right side, basta nasa likod kami. And Ano isang ano yun, isang hindi ko naman minamasama na umupo sa likod, pero I think talagang yun nga eh, kasi yung attention mo nawawala. Hindi ka na-focus sa ano. Actually, na-focus ako sa pinto. Sinong darating, sinong late. yun ang tinitignan ko. Ayaw ko, si Jan Atala, since day one, focus na yun. Sa akin dati, banda ako sa drum side. Pero parang nasa gitna kami. Pero tama yun eh. Parang alam mo yun, like, since pag ka, hindi naman parang sinasabi na you need to be always in the, parang nasa harap. Pero, alam mo, it has its perks. Kasi ang dali talaga eh. Ang dali yung, sabihin natin, ang dali mag-open ng cellphone, ang dali ang dali ma-distract. Sobra. Sabihin natin, nasa likod ka, sabihin natin pag naiihi ka, ang dali lang lumabas ka. Kaya pag ewan ko ba. Kaya nga eh, I think may may masamang elemento sa likod. But I think, ang siguro kagandahan lang sa likod kung inaantok ka, yun. Oo, para di ka na talaga makinig. Kaya Para di ka talaga makinig. Matulog ka. Ganito. Ewan ko, kasi I don't know, parang ako sa akin lang yun parang feeling ko nga pag inaantok ka, tas nasa harap ka, tas inaantok ka, dapat nga hindi ka tumayo sa likod eh. Tumayo ka sa side. Ewan ko, ayoko eh. Para sa akin kasi parang pag pumunta ka sa likod, tapos tatayo ka, magigising ka nga, pero mawawala yung focus mo eh. Parang ganun. Ewan ko, ako nilalabanan ko rin yung antok ko eh. Ewan ko, yun din yung mga naririnig ko na reason daw kaya ayaw nila sa harap para pag inaantok sila, hindi sila matawag. Wag nasa harap ako, pag inaantok ako dumodoble yung yung paningin ko kung gano'n. It's pag nawala na yung focus ko sa nagtuturo, nawala yung antok ko. Pag nakatitig na ako sa nagtuturo, bigla ulit nagdodoble yung paningin ko. Kaya yun, parang and ang dali so siguro yung poorlies. Natawa ka na looking at now, siguro yung best ko na naranasan. Magbigay poorlies. Si Jan talaga, man of focus yun. mas maganda talaga sa harap kasi nasa lahat. Kita kayo, sarap ka eh. Diba? Wala kayo state eh. Naka-4 pa sa harap yan. Kala ka gano'n si Jan. Number 2, sign of immaturity. No commitment. No commitment. Yan, yung mga hindi pa sinasagot. Peace. Yan, no commitment. Grabe, ito yung kanina narinig ko na masakit eh. Okay, number 3 na. Yung sinasabi, pag sinabing no commitment, di ba? Yung, grabe yung word na yun, na, sige, bilang estudyante, alam nyo ba meaning ng commitment? Alam ko, pero, describing commitment, hindi ko kaya. Pero knowing commitment, alam ko parang pag nakita mo siya, it's commitment. Pero bilang siguro bilang isang estudyante, siguro hindi kasi ako commitment mag-study, parang tamad ako tamad ako gumawa ng homeworks ko, mag-study. Pero sa tingin ko yung part lang sa
pagiging estudyante ko, yung committed ako matapos, yan. Siguro yun na, ayun yung, parang, siguro, yung sabihin ng commitment, parang, like finishing the goal that you have set. Parang yan. Ewan kayo dyan. Parang, Oo nga dyan. Ano ba yung meaning ng commitment? yung valedictorian, hanggang Hindi naman balik. Oo. Yung valedictorian. Pero sa tingin ko, commitment for me is, binintay mo yung full mo. Kumbaga, devotedly ginagawa mo yung isang bagay. So, bale, consistent lang, walang putol or walang kulang, walang sumabra. Basta ginagawa committedly. Hindi, isang bagay na hindi mo agad na bibitaw-bitawan dahil of course you're committed. So, dapat tuloy-tuloy lang tayo. And then, hindi dapat binibitawan kasi once you start to commit, dapat ipagpatuloy lang. So, parang ganun din sa kung tutuloy natin yung mga gawain dito sa simbahan. Kasi, maging fellowship man or what, ano man yan na related sa not only in the church but also to Diyos, diba? So, for me, as commitment is a simple na decision of following or doing something devotedly. Yeah. So, devoted, diba? May passion, may dedication. Hindi humihinto. Hindi magkukwit. Kaya tama yung word na yun, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, masakit siya eh. Na ang isang sign ng immaturity, no commitment. Kaya nga I think, shucks Lord, pero sorry hindi ka talaga dapat mag-quit sa ministry. Yes. Diba, the pastor na, it's either you die. Oh, dalawa lang, di ba? It's either you die or talagang hindi na kaya ng katawan mo. Yes. Yun lang eh. Kaya nga masakit yun sa akin eh. Kasi syempre, ginamit ako ng Panginoon sa ibang ministry, 'di ba? Tinawag niya ako sa ibang lugar, nag-minister ako sa ibang lugar, and then yun nga, bumitaw ako. But thanks God kasi tinulungan pa rin niya ako makabalik. And now, yun nga, purihin ng Panginoon, tayo po ang ginagamit para makapagpatuloy ng live sa ating worship service through social media, 'di ba? So, naging ko na rin siya. Pinag-pray ko nawa makapag fully commit ako na hindi ko to bibitawan, hindi ko to basta-basta iiwanan. Pero I think masabi ko sa isang mananampalataya, I think normal naman yung makaranas ng burnout, 'di ba? Burnout, kumbaga pagod, biglang pag sinabi mo, pag sinabi mo kasi na burnout ka sa parang sagad-sagad ka eh. Tuloy-tuloy, alam mo yun, walang pahinga. Hanggang sa yung katawan mo magano. And I think may hindi siya masama. Pero yun nga, dapat hindi ka bibitaw. 'Di ba? Dapat hindi mo bibitawan. Kaya nga nakakalungkot pag minsan may nakikita tayo na nawawala sa gawain, sa ministry. Pag ngayon ko na-realize yun na so it's a sign ng immaturity. Kaya ang sakit na nakikita ko yung sarili ko gano'n na wala akong commitment. And ewan ko, si Jan kasi committed talaga yun. Kaya nga di ba? So I think talaga yun, isa sa mga and siguro yun nga kasi ang ginagawa na kasi nga 'di ba, tulad nga nung tawag dito, tulad nga ng turo nung Friday, 'di ba? Hindi naman natin ginagawa tong mga to para sa reward eh. We are doing this for the eternal things, 'di ba? Yung mga bagay na hindi natin nakikita,
pero gusto nating maranasan sa darating, di ba? Kaya we are doing this. And I think yun yung isa sa mga reason bakit nawawala yung commitment. I think. Di ba? Nakakalungkot. May mga ano, di ba? Ewan ko. Narinig ko lang. Tag dito. For example, kasi praise and worship ko yung dalawa, di ba? Kung halimbawa lang, pero hindi natin alam kung anong kalaban ng Panginoon, di ba? What if lang, what if? What if na, magkaroon ng, ito what if lang ta, what if halimbawa sa praise and worship, magkaroon na kayo ng allowance? Kasi narinig ko, or parang nabalitaan ko, nalaman ko, yung mga ibang churches, may ganon. Yung mga ano nila, like, may allowance kahit pa paano. Siguro parang tulong yun or support. Diba? Kung yung payag ba kayo sa ganong concept na yung church natin magkaroon ng ganon? Si Jan muna, si Jan. Si Jan, mayaman yun eh. Eh, Kailangan pa ba ng allowance dyan? Sa palagay nyo, mabuti kayo, may mabuti kayong dulot yun. Siguro sa sarili natin doon. Pero in terms of commitment, parang hindi na eh. Kasi yung ginagawa mo na siya for allowance, diba? Kasi allowance. Kung walang allowance, di mo siya gagawin eh. Ganun kasi, sino mo kami? Apat lang kami. Apat lang kayo? Sino yung dalawa? Marami pa. Lima. Or pati kasama, siguro sama na natin makanta. So, ayun. Wala kami allowance, pero dito makikita natin yung commitment kasi eh. Diba? Ginagawa ba natin to for the Lord, or ginagawa natin to dahil may nakakuha tayo, you know? Ganun yung nagiging effect. So, siguro maganda siya para sa sariling desires, pero overall hindi siya nagpapakita ng tunay na commitment sa Diyos. So, ayun, no? Grabe, thank you. Yaman kasi ni brother dyan eh. Allowance. Oo. Siguro based on experience, tama si Jen eh. Kasi isipin mo kung, ibig sabihin ko sa based on experience, kasi estudyante kami eh. And sa estudyante parang diba, Kala ko nung sinabi mong based on experience, ikaw may allowance, si Jan wala. Hindi. Kaya nga, I cleared it. Kasi, diba, kung isang estudyante, tag dito, kami nun eh. Ay, yung, may allowance na binibigay sa amin eh. Kasi syempre, sabihin natin, for projects, okay, pagkain, pagpunta, sabihin, parang transportation, diba? Binibigay yun for basic. Siguro alam mo yun, katulad ng sabi ko nila, hindi ako too serious sa pag-aaral. Like, hindi ko yun siya, alam mo yun, parang, pero, yung nagbo-boost sa akin, yung allowance. Yung nagbo-boost sa akin eh. Alam mo yun, parang, araw-araw, okay na to eh. Ang ganda na, parang kung may trabaho. Trabaho kong pero, kaya, sabihin ko, kung if we will put that sa church, like, may allowance kami. Siguro ganun, siguro sa una, alam mo yun, I can say na, sabihin natin, di ba, meron. I can say na, okay, I will humble myself. Pero pag patagal eh, di ba, kaya sinabi, money is, the root of all evil. Kaya alam mo yun, dadating din sa araw na, yung mag-push lang sa akin is that money. Alam mo yun, like parang, since dahil may allowance, sige, punta na ako sa practice kasi meron namang alam mo yun, parang just sa una, parang it's steady, but it's really hard. Sa commitment mo, it will affect you eh. Based sa mga ginagawa mo, sa mga sa kinumit mo, like it will affect you really. And alam mo yun, siguro
sa concept ng, no offense sa mga ibang church, but parang sa concept ng pagkakaroon ng parang alam mo yun, mali. Parang it's like, parang, ayun ko, parang siya parang kumbaga, danger sense sa isang, pantay, parang mali siya. It feels bad, parang corrupt. Pero Parang, grabe agad parang may ninanakaw na something from God. That's what I feel, parang hindi siya tama. Parang, this like, given task or parang talent na binigay sa'yo, it's not like it's not something to be paid for, parang something na kailangan bayaran na para gawin namin, but something na from God and we need to be thankful. Parang kailangan katulad ng kanina, parang dapat siya lang yung natataas, hindi kami. So dapat pag nag-concert tayo walang bayad. Siguro magbayad sa kanila kasi the travel fee. The travel fee. Okay. Number 3 signs lang ba yun? Parang tayo. May nadagdag, meron pa pala. 4 signs pala yon. Sorry. So, another signs of immaturity ng isang Kristiyano ay, sabi dito, number 4, no discernment. Ito na naman. Naintindihan niyo ba yung word na discernment? Siguro from the word discern. Like, siguro, like, katulad kanina, diba, parang, like, knowing siguro knowing what is, parang right, like, knowing if this is the will of God. Alam mo yan? Parang sabihin natin sa everyday life mo, you encounter so many things, diba? Parang, ang dami mong nakikita. And you don't know kung Lord, ikaw ba to nagsasabi neto, Lord? Is this you, Lord? Like, is this your plan? Alam mo yun, parang, kasi it's hard na kung sa atin yun, parang it's hard kung mismo tayo nagde-decide na, kanyari sabihin natin, Lord, is this your plan? Kasi, alam mo yun, parang gagawin mo yun kasi gusto mo Kaya, it's better to have discernment. Ayun yung dito, parang pagka-hindi ako sa discernment. Ikaw, brother John. Kasi ito in basic terms, siguro, pakiramdam. Paano or nararamdaman yung paligid mo, nasa tamang path ko ba, or medyo lumalayo na, di ba? Yun na yung sa discernment, siguro sa as for na understand kayo. Aware ka pa ba sa ginagawa mo? Aware ka ba nangyayari sa surroundings mo? Sa environment mo? Ay na naman. Well, actually, pares na kayong tama. Sabi kasi dito, the meaning of discernment is the ability to judge well. Okay, gusto ko lang pong klaruhin. Hindi ibig sabihin nito na gusto ng Panginoon na mag-judge tayo, ha? Ay, masama ka! Hindi tayo ganoon. But, I think ang sinasabi dito na discernment, meaning, your ability to judge based on your surroundings according to your own. Kung ito ba, tama nga yung sabi niyo, kung ito ba kalooban ng Panginoon o hindi, nais ba ito ng Diyos o hindi. I think yun yung simplest explanation ng word na discernment. And bakit naging sign to? Naging isa to sa mga sign ng pagiging immature na Kristiyano. Yun. Alam mo yun, parang parang ang hirap kasi pag walang discernment Sabihin natin, yun nga, sabihin natin, okay, para may iba. Bago nyo sagutin to, may naging experience na ba kayo na ganyan? Na parang... Yes. Hindi pa tapos yung question ko. So many. Yes.
I'll tell you now, yes. Diba? Na parang, so yung sinasabi mong yes, akala mo, ano yun, it's God's will. Yes, kasi alam mo yan, mahirap din pag blind ka pag, lalo pag kagustuhan, no? Alam mo yun, parang kung sabihin natin, pabor to sa'yo, mas madali to sa'yo, tapos sabihin mo, Lord, kalooban mo to, okay, Lord, kalooban mo to. Sundin. Parang, alam mo yun, parang combo siya, like, kung wala kang discernment, it's hard to, parang, to know yung, so, so based sa naging experience ko na, kasi, kunyari, sa school, sabihin natin, yung mga sinasagot mo sa mga situational, alam mo yun, pag sinasabi mo, Lord, ano ba kailangan ko isagot dito? Kailangan ko ba mo ng word of God? Yung tama ba? I don't know, Lord. Minsan nga, nagbe-base ako sa mga tao parang, what will sabihin natin, what will our pastor do? Wow. Like, ganun ako alam mo yan, imbis like, you're trusting God, you're trusting man, you're trusting yourself. Ayun ako Like, kaya natatawa ko nung sinabi ng sign of immaturity and sinabi no discernment. Tatawa ako talaga. Ang sakit. Ikaw ba, brother, dyan? Meron ka na bang naging situation na ganito? Wala kasi. Ano? Okay. Bago mo sagutin, hindi pa ako tapos. If meron, pwede mo bang i-share sa amin and then ano naging outcome? Siguro. Saan to? Kahit saan? Ano, gusto mo magsabi ako specific? Hindi. Madami After Yung isa lang, solid. Solid na Palagi mo parang, yun nga, like parang, feeling ko, ito, tama. and then parang, and then paliwanag mo, anong naging, naging result nun? Kumbaga, science tayo, cause and effect. Siguro, mostly sa school, and ayun naman, sa school. Siguro, brief, description ko ba sa discernment? Parang discernment, or parang naglalakad kang walang hindi lang sa walang common sense, pero parang hindi mo ginagamit yung instinct mo. Diba? Siguro isa na sa nag-experience ko sa school is kapag pag nagsasagot ako, lalo sa mga testing. Minsan, yung binabasa ko, hindi ko siya masyadong, kung ano lang yung pili kong sa tingin kong tama. Hindi ko nagagamit yung instinct ko na palagay ko, kumbaga, parang randomly nagsasagot ko. Kasi nahirapan ako di ka lang sagot. So, ayun. Siguro kasi nag-i-effect nun. Siguro, nag-i-effect nun, ang dami ko kasi nagagaling na experience ko. Multiple items. Okay. Dami naman. Sabi ko, isa lang. Hindi kasi, parang so, madami akong nagano'n na mga items sa exam. So, dami kong random guess lang. So, ayun, yung naging cost ko, syempre, ang baba. Ayun. Okay. And then, nga, diba? Dahil itong mga sign na to, yung mga binigay sa atin ng Panginoon kanina, because this is the sign of an immature Christian. Doon naman tayo pupunta sa topic ng bakit, anong naging rason, bakit sila naging immature? Diba? Bakit sila naging immature? Sabi dito, number one, ito yung isang solid na bagay na binigay ng Panginoon sa atin kanina. Not yet born again. So, brother dyan, ibig sabihin ba nito? Hindi lahat ng nasa church o hindi lahat ng mananampalataya na sinasabi nilang na kay Kristo sila, born again na talaga sila?
Hmm? Nabanggit talaga dito is Christian. So, yes, posibleng parang compare na natin yung sarili natin as mga Parisayo. Nasasabi natin, kailangan natin Diyos pa yung so, hindi. Parang same concept lang din dito eh. Kasi sabi din natin, born again tayo. Pero, kung titignan talaga natin or i-discern natin, hindi natin na nakita na born again tayo. You know? Ayun lang naman siguro sa akin. Ano ba yung ano? Paano ba natin malalaman na ano? Or parang, paano ba natin ma-check sa sarili natin na we are parang, yeah, we are born again Christian na? Kasi, for me, siguro, if nakikita natin yung lumang pagkatao natin, you know, kung lagi natin or araw-araw natin pinapasan yung fruits or mga kasalanan natin, so, ayun. Ikaw, Brother Agad. Paano ba natin, kumbaga, paano, paano natin nasabi or paano, bakit sinabi ng Panginoon na, ano sa palagay mo, bakit sinabi ng Panginoon na isa sa mga rason bakit immature ang isang mananampalataya kasi hindi pa siya born again? Pero, based sa tanong kanina, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, sabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dati bagay na lipas ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Siguro parang ano siya, katulad ng ano, 'di ba? Sabi nung tinuro sa atin ng Panginoon, Jesus is the true foundation. So ibig sabihin, kung si Jesus ang true foundation, 'di ba? It's same, 'di ba? Parang kaya nga we're talking about this, 'di ba? Kasi we don't have this we need to build this solid foundation and and it alam mo yun, malalaman mo kung sarili mo if you're born again, if you're in Christ, if you're really in Jesus Christ, kasi that's the only way na you can say na yes, I'm new na, kasi tulad ng sabi, 'di ba? Siya'y bagong nilalang, ang mga dati bagay ay nagsilipas na. So I think I think yun siguro yung ibig sabihin ng pagiging born again. Okay. Pangalawang rason daw ng pangalawang rason ng pagiging isang immature na mananampalataya. Sabi dito, number 2, negligence. Alam niyo ba meaning ng negligence? Yes. Ano? Hindi ko alam. Kabaya. Ako hindi ko alam. Kabaya o may kapabayaan. May kapabayaan. Nagpapabaya. So, bakit nasabi? Ito yung ano parang feeling ko na masabi ko na isa sa mga ano talaga. Isa rin na kung bakit may mga immature Christians. So, masasabi natin na mga mananampalatayang walang solid na foundation is yun nga, may kapabayaan. Kayo ba? Ano ba ang pagkakaintindi nyo dito? Kapabayaan o nagpapabaya? Ano, dami yung pinapabayaan. Yung sinabing mga kapabayaan mo. Yung saying ko, kung sa siguro kapabayaan siguro sa Word of God, since diba, we're listeners. So, alam mo yun, since nasa atin na yung Word of God, minsan kasi parang we're throwing it away. Since sabi natin, it's hard, it's parang masakit siya, hindi natin kaya, alam mo yun, parang hindi rin siya tugma sa gusto natin gawin, parang it will really change us, and we don't want that. Kaya alam mo yun, like, imbis na parang
yung word of God will stay in us, or we will truly receive the word of God. Amen, parang pinapabayaan lang natin, like we're letting it go instead of clinging to the word of God, kung saan ito yung key na magpapatibay sa atin. Ito yung key na parang knowing God more, and like katulad like building our relationship to God, like doing His will. Amen. Para sa akin siguro, kung paano natin tinatayo yung foundation natin. Sige, tutulad na lang siguro na bigay sa atin na example ko ganyan sa atin na tungkol sa may na nakalimutan ko anong bridge yun, pero mas may bridge sa lugar na yun, tapos nag-collapse. So, binarak ng na mag-masters ng malaki para mas maging patatag yung bridge. Kasi kung papatix na o papatagin sila ng siguro mas mura, edi masisira hindi agad. So gusto nilang matagal. So parang ganun sa atin. Bale, yung nakita natin kung paano tinutuon ng pansin ng may yung bridge para mas maging matatag yung foundation. Ganun din siguro sa atin. Tuon natin ng pansin kung paano natin tinatayo yung foundation natin. Hindi tayo pabayak kung basta may ma-build down tayo. Kung may ma-build down tayo, tapos hindi natin masyadong tinutunan ng pansin o hindi natin masyadong iniintindi. Then, so, sa parang expect na natin na magko-collapse siya anytime soon. So, ayun lang naman siguro sa akin. So, meaning dapat ang isang mananampalataya para hindi maging pabaya is dapat lagi niyang binabantayan yung sarili niya? Siguro parang gano'n na rin. Kasi mahirap na kapag hindi natin nababantayan yung sarili natin. Of course, kasi anytime pwedeng dumating yung bagyo, diba? So, dapat lagi tayong prepared, especially sa foundation natin. So, yan. Yun, Nika. Okay. Hindi ko, ewan ko nabanggit ko ba kanina na isa sa mga signs din pala ng immaturity yung lack of participation? Hindi pa. Hindi pa. So, isa sa mga signs din pala yon yung lack of participation, yung hindi nakikisama, hindi nakikibahagi, hindi nakikisa sa gawain. I think isa to sa mga yung mga kumbaga yung mga mananampalataya na I don't know, parang masabi ba natin na kaya sila hindi balikan lang natin yung na yon, yung topic na yun, like yung signs of immaturity. Masabi ba natin na itong mga mananampalataya na to na hindi nakikibahagi, mahiyain? One of them siguro. Kasi siguro sa pagiging So pwedeng sabihin na isa yun sa mga rason. Pagiging mahiyain. Yes. So, kung ganun, ano kaya magandang gawing approach natin? Kasi parang ano ba? Siguro kung bago siya, understood natin na mahihain. Okay pa, 'di ba? Kung bago, I think, for me, I think, kung bago ata, I think, understood natin na yes, hindi, medyo mahiyain pa siya sa pakikibahagi. Pero kapag matagal na sa faith life, matagal mo nang kakilala or matagal na natin nakakasama, considered pa ba na parang reason yun na mahiyain siya? Siguro kasi I'm so amazed, lalo na kasi bilang part of the youth, na-witness ko yung growth ng ibang mga youth namin, lalo na yung pinakamahiyain sa amin out of kay Ate Nat. Kasi alam mo, nakita ko yung niya alam mo, naging kasama na, alam ko nandun kayo, pero
naging kasama natin siya kung saan hindi na, as in, hindi talaga siya nagsasalita. Parang, Ah, siguro yung kilala kong ate na parang, as in, hindi siya parang makikasama sa amin. Pero kanina, andun ka dyan, di ba? Parang nakita mo yung, di ba? Yung, pakikasama natin kay natin. Nakita ko siya, nagbago siya di ba? Parang siya parang ang niya, tag dito, sobrang participate. Parang lagi siya nagpa-participate ngayon. Parang dali niya lang na yung kausapin. Sabihin natin, pag tinanong mo siya, kahit nagsasalita na siya, as in parang nag-share na siya ng mga sariling ideas, nag-share na rin siya ng sabihin natin ng parang yung nangyari sa kanya. Ang galing kasi dati hindi ganun siya. So makikita natin, it's not a reason na na parang parang mahihain ka. Kasi think hindi lang yun sa hindi lang yung may mali doon parang side ng ng hindi pakikipag-usap sa kanya. But I think it's like both sides. Parang dapat both of them must cooperate, like kunyari si John, baguhan siya. It's like as a youth, yun, mo yan, it's a obligation na kailangan i-approach niya siya. Siguro and din yung isang bagay na bakit mahihain yung ibang mga youths. Kasi parang walang banda na form. Kaya parang parang sabihin natin, makikita natin sila cluster of group lang kami na at makikita to ng ibang youth. It's really it's really easy na parang sila, masaya sila. Sila. It's really easy na parang tanggihan yung ganong klaseng bagay kasi alam mo nang parang you don't belong there. Alam mo yun, kasi parang doon na magpo-form yung shyness eh. So kahit kahit matagal ka na, like parang since hindi ka in-approach, sabihan hindi ka welcome. Parang ka talaga ayun lang, parang it's okay for you to So I think it's both side na parang kailangan i-work out yun, yung bagay na yun. so parang sinasabi mo na so kaya nagkakaroon ng result ng lack of participation, it's because yun nga yung isang mananampalataya is parang hindi lang siya yung nagiging reason, kundi yung both side ng so I think tama ka nga, so dapat talaga meron tayong approach, meron tayong anong tawag doon, kumbaga welcoming 'di ba, embrace sa mga ganun, lalo na kahit baguhan man yan o matagal. Okay, kasi kaya ako nabanggit yun. I think isang reason, ito yung kung papabayaan natin itong lack of participation, I think ito yung nagre-result ng negligence. Ito yung nagiging ito yung nauuwi sa negligence, sa napupunta nga sa word na kapabayaan. I think kung bakit yun nga may mga, sabihin na natin, mga mananampalataya na ayaw mag-participate, or parang kumbaga ang tawag dito, hindi magawa ng maayos yung mga bagay na dapat nilang gawin, 'di ba? Hindi nila natatapos, hindi nila na-execute na mabuti. I think dahil dito sa na to, sa both side na to, hindi lang ito tungkol sa ito sa isang mananampalataya. So dapat talaga, I think para mawala to, the church must really embrace one another, na talaga mag-usap, fellowship, and yun nga, hanggat maaari mag-open each other, di ba? So yeah, and I think the third reason why there's an immature Christian is, sabi dito, number 3, compromised or compromiser. Yes. So ito na yung kumbaga ginamit nga yung kanina yung sa weekend, yung tawag doon, parang motto ba yun? If you can beat them, join them. Diba? Yan, ganyan tayo. hindi minsan, madalas ganyan tayo. We are becoming compromisers, 'di ba? Yung kung hindi matibay yung foundation natin, kung wala tayo kay Kristo, konting sit-sit lang ng sanlibutan sa atin.
Tatangay kagad tayo, nalilingon kagad tayo. Kaya Ang nga, ganda dito. ano eh. Kaya I think, ano, talagang, yeah, Di masaya. I think, talagang yung nagiging safe haven natin is church eh. Yung church nila pag Yes. magkakasama tayo. Kasi pag wala na tayo sa world, nakakatakot na eh. Saya nga kanina eh. Siguro sa youth ministry ang ano, na-amaze talaga ako eh kasi isang mahihain na tao, ano siya eh, parang, ewan ko ba, parang nakita mo yung pagbabago. Tawa ako kasi nasa church lang kami. From siguro natapos na yung gawain namin eh. Pero nag-stick lang around kami. Parang tumagal kami hanggang 4. Tawa kami, late na pala. Sabi ko, tawa na to, baka di na tayo makauwi dito. Ang galing kasi, in just, ano mo yun, parang truth, kahit nasa church lang tayo. And like having bonding to each other. Nagsa-strengthen talaga eh when magkakasama kayo. Ano mo yun? Kasi it's like nakikilala mo pa sila. And they're, naging open pa sila. So, paano, ito kasi, dahil nga nasa sanlibutan tayo, especially sa mga kabataan, kung kayo kung kayo ano yung masabi nyong parang kumbaga para sa inyo ano yung masabi nyong what's the word for that, kumbaga number one tactic nyo or kumbaga number one strategy na pwedeng gawin para hindi tayo makompromiso. Ikaw muna dyan. Kasi pag sinabi mo Yeah. kasing compromise, kayong dalawa kayo na you are in a, kumbaga hindi kayo nagtutugma pero you stop and let someone surrender. Na sige, yung sa akin na mali, yung sa'yo na tama. So yung gusto mong gagawin natin. Which is ganun yung nangyayari. Yun ang nangyayari sa atin. Especially we are in the world. The world wants to, kumbaga, overcome us eh. So, ang result, dahil nasa sanlibutan pa rin tayo, natatalo tayo, nagpapakompromise tayo. We surrender to the world. So, bilang kabataan, paano ba natin or ano ba yung mga ano bang tactics ang magandang gawin para hindi tayo ma-compromise ng sanlibutan or hindi lang sanlibutan, lahat. Hindi tayo ma-compromise. Meron ba? Ikaw na dyan. Tatag mo na yung platform. Latag nyo na yung platforma nyo bago Eh, kayo malapit. boto. Malapit na mabutuhan, no? Latag mo na yan, no? Siguro, ayaw mo. Siguro sa... Sige, ikaw wala. Tuloy nyo lang. Okay. Siguro sa tactic ko. Ano siguro? Ano yun eh? It's not, para sa akin it's not more like parang, you need to fight it. Alam mo yun? Kasi, ano yun eh, battle din kasi yun eh, yung the moment na gusto kayo compromise ng kalaban. It's not, alam mo yun, it's not, accepting it na malakas ka. Yun. Kasi, ito yung nangyari, sabihin natin. Like, sabihin ko kayo, Jan, tara Jan, ano tayo Jan? Like, sabihin natin, tara Jan, punta tayo sa SM, alam mo yun? Parang, sabihin natin, free talaga si Jan, and this is siyang manampaltayan na parang libre siya sa day na yun. Wala siyang gawin. Pero knowing that na, alam mo yun, parang nakaka-fit pa rin. Like, sabihin natin, niyaya ako si Jan na, tara, punta tayo sa, sabihin natin, SM, kala tayo. So, siyempre, isang manampaltaya, you need to think, diba, na parang, kailangan mo isipin eh, kasi, it's either you fight it or you run. Pero pag, as soon as you fight it, alam mo, doon ka natatalo. Doon ka na makakompress. Sabihin natin, okay, sasama ako sa kanila. I'll just be careful na lang. Parang, alam mo yun, parang at that moment, that's the time na, alam mo, matatalo ko na. Kasi parang, it's hard kasi kung sabihin natin, kasama mo na sila. Siyempre, sabihin natin, lumabas na yung galit nila. Sabi ikaw, nandyan, steady ka lang. Siyempre, pag
syempre, pag the more na nagano sila sa'yo, sobrang dali mahawa talaga. Parang sa humor nila, sabi natin sa the way they talk, the way they think na about things, lalo pag nasa mundo. Alam mo, it's madali. So, man, siguro, yung magiging tactic mo din, parang parang yung first move mo yung pinaka-important. Parang, it's either you, accept or decline. Kasi as soon as you accept, yes, you can fight it, pero ang hirap. So, hirap. Yes. Parang dali yung nag-give me example, parang especially yung siguro pag tinatempt tayo, yun yung term, pag tinatempt tayo na lumaban, kasi alam nilang mananalo sila. So, sa akin, siguro yung tactic na pwedeng gawin natin is, as much as possible, habang maaga pa, tumakbo ka na. Huwag mo labanan. Diba? Kasi kung mas tumagal, wala rin eh. Kaya mo labanan siguro, temporarily. Pero at the end, ikaw matatalo eh. Diba? So, ayun, siguro. I think, parang kailangan mo rin talaga mag-meditate sa Word of God. Parang, it's your only shield eh. Parang, lalo na, siguro, as an experience, parang, ngayon, buong week, as in, parang sa school lang ako. I can see na parang, without prayer, without Word of God, it's hard kasi parang, alam mo yun, you're so unguarded. So, parang ang dali mo lang mahatak. Nakikita ko parang ang dali ko mahatak ngayon eh. Ang sakit eh, kasi, mo ba, naging eye-opener sa akin, sabi ko ng kaibigan ko sa akin, ng kaklasmate ko sa akin. Sabi niya, alam mo ang dali mo ma-influensya. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, alam mo yan, ang simple ng sentence yun, but, alam mo yan, it feels like, it's like a blessing in disguise na sinabi niya yun. Kasi sabi ko, tama ka. Sabi ko, sobra akong nag-guilt sa gusto mo mag-sorry sa kanila. Parang gusto ko sabihin sa kanila, alam niyo, sorry, kasi imbes na I'm influencing you. I'm the one being influenced. Parang ganun yung gusto ko ipakita sa kanila. Pero ang hirap talaga pag wala yung Word of God. Walang magre-remind sa'yo, walang parang magsasabi walang mag-guide sa'yo. So it's really hard na parang sabihin natin tamad ka na but you need to really accept na na without the Word of God parang alam mo yun, parang wala ka talagang shield. Wala kang panglaban. Siguro sa akin, pag isang way para i-cash out mo. Ang tanong, kaya ba? Kung kaya mo yun, no? Kung kaya mo, i-cash out mo yung kausap. Kung kung ini-implementation ka ng kausap mo, cash out mo. Pag sinabi mo na, pre, tara pre, go! Pero I think, tama yun na, siguro masabi ko para hindi tayo ma-compromise. Bago ka palang lumabas, I think you need to pray really. Pray. Yeah, I think yun. I-equip mo muna yung sarili mo. Magdala ka na ng magazine, maraming magazine ng bala. M4A1 na baril, tapos mag-full gear ka na. Yeah, equip mo yung sarili mo sa prayer bago ka lumabas. Isa yun sa I think. Kasi parang kasi ngayon kasi sa atin ngayon, yung sanlibutan ngayon, grabe, di ba? Sa sobrang grabe ngayon kasi na sanlibutan, parang, ewan ko, kayo ba, ako kasi sa sarili ko, hindi ko alam, pero parang I think, pag umaalis ako sa bahay, parang, nananalangin ako, pero parang, hindi lagi. Alam mo yun? I pray, but parang yung tipong pag-aalis ako ng bahay, parang hindi lagi, parang gano'n. And ano ba yun? Yeah, parang I think we really need to pray muna kung lalabas man tayo, lalo kasi
lalo na, ang alam lang natin na parang, kumbaga, safe place natin is, of course, the church. Pero, hindi naman tayo laging nasa church 24/7, di ba? So, talagang, as much as possible, siguro kung haharap tayo sa kanila o sa sanlibutan, I think we really need to equip ourselves with prayer talaga, na tulungan tayo ng Panginoon, samahan tayo ng Panginoon para maging ma-overcome natin yung yung ma-compromise, I think. So, yun, yun yung mga tinuro ng Panginoon sa atin kanina sa worship service, na we really should check ourselves kung talagang nandun tayo sa foundation, di ba? Kaya nga napaka-importante rin talaga na yun nga, yung mga natatanggap natin, yung mga word of God na nare-receive natin, kailangan i-check din natin na na solid food talaga siya. I think na uh, 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 kasi 'di ba, gusto ko lang balikan tong topic, bilang kumbaga quick lang natin na pag-usapan. For almost na 'di ba? Maraming times na 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 tinuturo sa atin ng Panginoon about repentance, 'di ba? To really hindi repentance, I mean to kill ourselves, 'di ba? I think yeah, it's a solid food, I think. Yung sinasabi sa atin na we need to kill ourselves, to carry our cross. I think solid food talaga siya. Kaya nga masabi ko na maraming mga mananampalataya ang hindi pa nakakaunawa, 'di ba? Hindi pa naintindihan. Kaya kailangan pa rin talaga na pakainin sila ng milk. Kasi kung siguro kung tayo, kung talagang lubos na ready na tayo sa solid food, maintindihan talaga natin na kailangan talaga nating kailangan nating humiwalay sa ating sa sanlibutan, pasanin yung krus natin, tapos sumunod sa Panginoong Hesus, 'di ba? We really need. Kayo ba sa mga salita or sa mga food na binibigay sa atin ng Panginoon, ano yung kumbaga ano yung initial reaction niyo? Paano nyo nalaman? Ganun yun eh. Dahil ano ba yun, parang sa mga foods na binibigay sa atin ng Panginoon, like, ayun talagang I keep asking us, like, talaga, ang God is really, like, it's there, like, it's really good, like, kung tutulad mo siya, kung man ang ating Panginoon, kung pag-iisip niya man, hindi ganito yung bibigay niya, pero, so, ang majestic ng, lalo pag nakakarinig ka ng Word of God. Parang, mismong si Lord yung kumakausap sa'yo. It's like, one congregation kayo, but, pag yung, syempre, as a one church, diba? Hindi naman pare-parehas tayo ng, sabihin natin, ng pinagdadaanan or ng story, like, how our life, parang happened. Pero, pagka parang pag shinaran tayo ng Word of God, it hits us all, ayun yung so wonderful eh. And, ngayon, like, seeing the Word of God, like, it's so blessed na, kahit paulit-ulit yung katigasan ng ulo ng isang tao, sa ating buhay pananampalataya. Is He's there na parang
pagsabihan ka, grabe talaga eh. Hindi mo siya talaga matulad sa isang tao. Kasi ako kung kaya sobrang blessed natin we have a God like like our God. Kasi kung isang tao siya matagal na tayong iniwan. Alam mo yun, parang yun, ah, kung ako ay nasa place of Panginoon, parang matagal na ako nawalan ng patience sa humanity dito sa world natin. But anyway, he's still parang he still keeps raining down this word of God, keeps reminding us like mali yan. You need to go back to this. It's like it's really he's there. Kaya every time I hear the word of God, parang yes, you keep questioning, 'di ba? Kasi you have the old self, pero since it's so powerful and it connects everything, parang sabihin mo, okay Lord, it's true and I'll follow it. So I will say na parang uh, uh, parang parang walang bago sa feeling ng pakikinig ng word of God. Like ito yung only experience na parang hindi mo siya ma-replicate sa mga speech ng tao, sa mga sabihin natin sa pinaka-famous famous na tao na sabihin natin mga artist, sabihin natin may speech sila. Hindi mo yun makukumpara dun sa word of God eh. Kung ikaw na mismo nakakaintindi sa word of God, di mo siya makakumpara yung feeling na yun na like God is talking to you, yung feeling na yun na God is really disciplining you, the love na nare-receive, grabe talaga. Like it's not kaya ayun yung nilang natin magkaroon ng love na katulad. So I hope sa mga listeners natin o kaya kahit sa mga kapatiran natin, I hope they have that same feeling na hindi magbabago that na they feel God's love in their life through His words. Yun. Okay. Para sa akin naman, sorry, power character ang question. Like parang sa mga salita na pinapayag ng Panginoon sa atin, ano yung kumbaga initial reaction mo? Reaction. Parang, nakamanga, very amazed. Kasi, ma-pressure mo talaga sa'yo yun na grabe yung, parang tutok sa'yo ng salita, parang kita mo naging mga sniper diba? Tutok na kaya, lalo siya, paano nalaman pa? Parang ikaw yung kahit tinututukan talaga yung mo Pero po, namamaka kasi nakikita natin yung gano'n tayo inaalagaan ng Diyos, diba? Kasi kung di natin ito naranasan, patakot na tayo, syempre. Kasi walang nagdi-display na sa atin, walang nagre-remind sa atin sa mga ginagawa natin. So, initial reaction talaga is napakabuti ng Diyos. I'm very amazed talaga sa everyday or every week na pag-remind niya sa atin bilang mga Kristiyano. Yun lang. Okay. Sige po, bilang pagtatapos ng ating fellowship, tayo po yung manalangin sa ating ending prayer. Sige po, Brother John, ulit mo po. Okay. Tayo tayo manalangin. Amen sama, ngayong oras na ito pati yung mga kami kabayan na inasahan ko naman na maging sa sinasabi naman na magpatuloy itong gawain ito. At salamat kung may matagad man ito tulungan niyo ito kung mapalago ang aming buhay pa naman sa mga kinagawa sa mga oras na ito kung hindi ko sila gabayan at tulungan ko sila lumago sa ng buhay sa tayo. Diba? Patikan yung bata sa sama, tatapos sama, ito tayo sa kablang, siyempre natin na we pray. Amen. Amen. Sige po, magandang gabi po ulit.
And see you po next podcast. Bye-bye. Yes. GG.